Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung isang PNP general na naibalita I think last week. Yung nasasangkot siya sa 990 kilogram na yung nahuli na pinagbabawal na gamot na naisyuhan ng warrant of arrest. Tapos balita na nakalabas na sa bansa, nagtatago. Noong una hindi pinangalanan ng PNP sino yung general na yon. Ngayon, mayroong lumabas na video ng general nagsalita tungkol sa kanyang kalagayan. Siya pala si retired Police Brigadier General Narciso Domingo. Siya po yung hepe ng PNP Drug Enforcement Group. Nakasuhan tungkol sa yung kaso ni Police Master Sergeant Mayo. That was 2022. Kauupo ng Marcos Jr. Administration. Okay, so pakinggan natin itong pahayag ni retired Police Brigadier General Domingo tungkol sa kanyang kalagayan. Sumuko dahil ayaw kong magaya kay Secretary de Lima na nakulong ng 7 taon bago na-absulto. Miscarriage of justice. Ganito inilarawan ni retired Brigadier General Narciso Domingo ang nangyari sa kanya kaugnay sa pagkakasangkot sa 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong 2022. Sa kanyang Facebook video, sinabi pa ni Domingo na silang nakahuli kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo at sa 990 kilos ng shabu, subalit siya pa ang gustong ikulong. Tila aniya na baliktad na ang pangyayari. Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavit sila, yung masalaysay nila kay Secretary John Vic at kay Attorney Bernabe na kinagat naman kaagad nila hook, like and sinker. At kung noon ay ang paratang sa amin ay ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo, mas tumindi pa ngayon. Ang paratang ni Secretary John Vic is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Parehong may grand. Pero para sa akin, grandstanding lang yun eh. Kinwestiyon din ito si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kaugnay sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Paano nangyari yun? Pareho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang implications po doon eventually madidismiss ang kaso ni Mayo, madidismiss ang mga kaso ng mga boss niya, pati siguro yung mga nag-pilferage, nagnakaw. Madidismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit. Masyadong injustice. Maging kay Justice Secretary Crispin Remulla, may mensahe ang dating general. To Secretary Boying Remulla, sir. Please let me remind you na 2 beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulyon at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin yung 2 babaeng prosecutors ng 2 senior prosecutors para di basta-bastang ma-intimidate ng mga kasabot ni Mayo. Please review also, sir, the filed cases. Planting of evidence and delay and bungling of drug case. May mensahe din si Domingo sa mga otoridad na magsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa mga polis at sa NBI na magsiserbi sa mga warrant na yan, magunos dili po kayo. Dahil sa nabanggit ko na kanina, diskarte ng mga tunay na mga kalaban natin yan para makaganti doon sa nalugay nilang 7 billion sa amin na nakahuli.
at mailigtas yung bata na si Mayo at mga kasabwat ni Mayo. Panawagan ni retired Brigadier General Domingo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tutukan ang issue. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sir, I am praying that you will bring back common sense and order over this brouhaha, over this miscarriage of justice. Wala pang reaksyon o komentaryo sa mga paglalahad ni Domingo, sina Secretary Remulla maging si PBBM. Si Domingo ay isa sa dalawang general na pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa paglabag sa Section 92 o bungling in the prosecution of drug case at Section 29, planting of evidence ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Leia Ilagan, UNT. Okay, so last month, January, nag-issue ang Manila Regional Trial Court ng warrant of arrest sa 29 na pulis. Dalawa ang general, si Lieutenant General Binamin Santos at ito si Police Brigadier General Narciso Domingo. Both of them are retired now. Sa 29 na police personnel na na-issuean ng warrant of arrest, I think 22 are still in the active service. So ito, dahil may warrant of arrest, bago siya maaresto, yun, tumakas na o nagtago na si General Domingo. I hope I'm wrong. Correct me if I'm wrong, ano? Ang matandaanan ko, yung balita ng PNP, payag nila is nakalabas na sa bansa yung isang general. I don't know kung si General Domingo ba o yung isa, kasi dalawa silang general na involved. But ito, kita nyo, talagang nagtatago si General Domingo, ayaw niyang mag-surrender. So, maparehas na silang dalawa ni Bucor, dating Bucor Chief Director General Bantag. So, anyway, kanya-kanyang desisyon ng tao. Parehas sila ni General Bantag na wala silang kasalanan, kaya wala silang makukuhang hustisya, kaya ito ngayon nagtatago. So, yun po, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panunod sa ating mga videos. Nakakatulong kayo indirectly sa mga talandig tribe na tinutulungan natin.